Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea, noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem, kaya't tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala ng aking bayang Israel. Nang mabati dito ng lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas, at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan, nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. No? Happy Epiphany sa inyong lahat. Yan, no? Parang hindi tayo sanay sa ganong bati, ano? No? Kasi lagi ang bati sa ganitong mga panahon ay Happy Three Kings. Three Kings. Pero alam niyo po, ngayong araw na ito, hindi naman Three Kings ang ating ipinagdiriwang. Ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon o ang Epipania. Epipania. Kaya naman, ang ating ebanghelyo ngayon ay magbibigay sa atin ng aral tungkol sa ating ipinagdiriwang. Ang salitang Epipania ay galing sa salitang Griego na Epifania. Sabihin nyo nga po, Epifania.
Yan. Na nangangahulugan sa Tagalog, pagpapakita. Sa Ingles, manifestation or appearance. Kaya naman ang ating pagdiriwang ay hindi tungkol sa 3 hari. Hindi rin tungkol sa wise men. O hindi tungkol sa mga mago. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng Panginoon. Kaya yung Happy Three Kings, hindi rin naman talaga siya tamang termino. No? Pero hindi naman masama. No? Hindi ibig sabihin na mali naman yon, pero hindi naman masamang magbate. Sige, pwede na din, kasi yun ang naging kasanayan natin, pero hindi yun tamang termino. Kasi ito ay epipania, pagpapakita ng Panginoon. Yung kwentong ating narinig sa ating ebanghelyo, may 3 karakter tayong pwedeng pagnilayan at paghugutan ng aral. 3 karakter. Una, ang mga pantas. Sabihin nyo nga, pantas. Yan, ito yung sinasabi ko. Walang sinabi sa ebanghelyo na 3 hari. May narinig ba kayo? So hindi siya Happy Three Kings. Kasi wala namang narinig tayo sa ebanghelyo na 3 hari. Ano lang ang sinabi? Pantas. Pantas. Ano bang mga pantas? Ibig sabihin mga nakapag-aral o learned. Kaya pwede nating tawaging wise men, no? Pwede, no? Pwede na din, no? Pero sa panahon ngayon, no? Hindi lahat ng nakapag-aral may pinag-aralan. Hello. Malinaw ba 'yon? Hindi, 'di ba? No? Yung iba nakapagtapos, pero parang walang mga pinag-aralan. Well, anyway, itong mga pantas na 'to nakapag-aral. Wala man sinabing 3 kings, hindi man sinabi ring 3 ang pantas, kinuha lang natin ang numero 3 dahil mayroong 3 regalo. Yon, no? Ginano na lang natin, tig-isa-isa na lang, no? Kasi ganun tayo magregalo, no? Isa lang. Tig-isa-isa lang. No? Alam niyo po, ang mga pantas ay yung mga nakapag-aral tungkol sa kalangitan o maituturing na ring astrologo sa panahon ngayon, no? Astrologers. Dahil nakita nila mula sa silangan ang tala ng Panginoon. Kung kaya, hinanap nila ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita nila yung tala at hinanap nila ang hari ng mga Hudyo. Sadyang may mga tao na katulad ng pantas, mga naghahanap sa Diyos. Hinahanap mo ba ang Diyos? Hello. May mga taong tulad ng pantas, no, yung nagpupunta sa kung saan saang simbahan, mahanap lang ang Diyos. No? Meron iba, gustong maramdaman ng Diyos dahil hindi sila magkaanak. Saan pupunta? Yan, sa Obando. No, 'di ba? Oh, malapit na ang pistang Nazareno. Oh, yung mga may hinihiling sa Poong Jesus Nazareno, saan pupunta? Sa Quiapo. Oh, 'di ba? Yung mga hopeless case, saan pupunta? Oh, St. Jude, no? Yung mga nalulungkot, nalulumbay, saan pupunta? Oh, yes. Oh, tingnan niyo siya, alam niya, oh, sa Soledad. Ha? Pag malungkot ka ba, kay Soledad ka nagpupunta? O sa bar? Nagiinom? Ha? May mga taong talaga, sadyang katulad ng mga pantas, naghahanap sa Diyos. Gaya ng mga pantas, ang mga taong ito, naghahanap sa Diyos. At kapag nakatagpo ang Diyos, nagbabago ng daan. Nag-iiba ng landas at hindi na bumabalik sa dating daan. Oh, sabi ko,
hindi nagbabalik sa dating daan. Gaya ng mga pantas, nung nahanap na nila si Jesus, hindi na bumalik kay Herodes. Nagbago sila ng daan. Kaya kung ikaw ay naghahanap sa Diyos at natagpuan mo ang Diyos, dapat nagbabago ka ng iyong mga daan. Hindi na yan ang iyong paraan. Nagbabago ka ng daan at hindi na bumabalik sa dating daan. Yun ang unang karakter, ang mga pantas na naghahanap sa Diyos. Ang ikalawang karakter, si Haring Herodes. Sabihin nyo nga, ano yung una? Pangalawa? Yan. Nang marinig ni Haring Herodes ang balita tungkol sa isinilang na hari ng mga Hudyo, siya ay naligalig. Siya'y nabagabag. Sino ba naman ang hindi mababagabag kung alam mong may bagong hari na isinilang? Ikaw hari, biglang magkakaroon ng bagong hari. So ibig sabihin, may papalit sa'yo. Di ba ganyan sa atin? Kapag alam mong may papalit at pwedeng pumalit sa'yo, nababagabag. O tingnan nyo sila ngayon. Malapit ng eleksyon, malapit na magpalitan, sino sa kanila ang nababagabag na? Sino sa kanila ang naliligalig na? Si Haring Herodes, siya yung naghanap sa Diyos. Hinanap din niya ang isinilang na hari ng mga Hudyo. Siya pa nga'y nag-utos sa pantas, hanapin nyo. Dahil gusto niyang makita ang Diyos. Pero, hindi para kilalanin. Anong gagawin? Gusto niyang mawala sa landas ang Diyos. Sadyang may mga ganitong tao. Katulad ni Haring Herodes. Mga ayaw sa Diyos. Hindi sila naniniwala sa Diyos, naniniwala. Pero mas believe lang sila sa kanilang sarili na para bang hindi nila kailangan ang Diyos. Sino yung mga ganito? Yung mga hindi nagsisimba o ayaw magsimba. Oh, hello. Yung mga nasa barangay dyan, nagsisimba po ba? Yung mas gugustuhin nilang gumawa ng kasamaan kaysa lumapit sa Diyos kapag nagigipit at nahihirapan. Ang ilan sa mga ito, walang pakialam sa Diyos. Basta nakatuon lang sa kanilang buhay o hanap buhay. Gaya ni Haring Herodes, walang pakialam kahit pumatay. Basta merong posisyon. Basta meron siyang kabuhayan. Basta meron siyang hanap buhay. Ganyan yung mga walang pakialam sa Diyos. Kahit gumawa ng masama, okay lang. At hindi na natatakot sa Diyos. May iba naman, walang pakialam sa Diyos. Bakit? Dahil nakikita lang ang sariling galing. Diyan ako namamangha sa tao. Yung ang hirap-hirap na nga, nahihirapan na nga, ayaw pang lumapit sa Diyos. Ayaw pang hanapin ang Diyos. Hindi ba dapat kapag wala ka ng pag-asa, kapag hirap ka na sa buhay, sa Diyos ka nalalapit? Bakit ayaw mo pa ring lumapit at hanapin ang Diyos? Yan si Haring Herodes. Hinanap ang Diyos, pero hindi para kilalanin ang Diyos, kundi para mawala ang Diyos. At pangatlo na karakter, hindi man siya tao, pero itong karakter na ito ang naging isang malaking gampanin sa buong kwento ng pagpapakita ng Diyos. At ito ang tala. Sabihin nyo nga po, tala. Sa Tagalog,
Ayan, star. Tagalog nga po. Talaga naman. Tala o bituin. Review tayo. Ano yung unang karakter? Pangalawa? Pangatlo? Ang tala ang siyang nagturo sa mga pantas kung paano makikita ang Diyos. Ang tala ang sinundan para maituro ang Diyos. Ang tala ang nagbigay ng liwanag para masundan ang Diyos. Hindi man tao, pero ang tala ang tumayong tagapagturo sa Diyos. Ang tala ang gumabay para matunton ang Diyos. At may mga ganitong klase ng tao, parang mga tala, nagsisilbing tagapagturo kung paano makikita ang Diyos. Gabay kung paano madala ang tao palapit sa Diyos at isang liwanag para maihatid ang tao sa Diyos. Ang ganda ng role ng tala, no? Hindi siya nakapagsasalita, hindi siya ang tao, pero siya yung naghatid sa tao palapit sa Diyos. Mga kapatid, simula pa noon hanggang ngayon, nais nang magpakita ng Diyos sa tao. Kung kaya ang Diyos ay naging tao. Sino yung taong yon? Si Jesus. Nagpakita para maranasan ng tao ang Diyos. Ngunit ang tanong, hinahanap ba natin ang Diyos? Hinahanap ba natin si Jesus? Hinahanap ba natin gaya ng pantas o gaya ni Herodes? Hari nawa, may mga tala na maghatid sa atin para makita ang Diyos. At mas higit, sana tayo ang maging tala na magdala sa tao para makita ang Diyos. Ngayong bagong taon, huwag mo lang hanapin ang Diyos. Ang hamon, maging tala para maghatid, maging gabay at liwanag para makita ng tao ang Diyos. Amen. Amen. Nais kong pasalamatan ang mga nagbigay ng tulong at nagpahatid sa atin ng kanilang mga donasyon sa nakalipas na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Maraming salamat po at napakarami po kayong natulungan na aming mga parokyano at mga kapuspalad nating kababayan. Kaya po, ako po bilang kura paroko ng ating simbahan, maraming salamat po sa pagtitiwala ng inyong mga kaloob sa amin para maipamahagi ito sa mga nangangailangan. Nagpakita na sa atin ang Diyos. Ang tanong, hinahanap mo ba ang Diyos? Ang taong naghahanap lang sa Diyos, ang taong makakakita sa Diyos. Kung hindi mo hinahanap ang Diyos, hindi mo talaga siya makikita. At para yung makita ang Diyos, hanapin ang tala. Yung nagbibigay liwanag, naghahatid sa tao palapit sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaykeng taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.